medyo malaki ang pork barrel sa DPWH. Ngayon, yung yun po ang nakikita natin. Na hindi po natuloy, na delay because of this itong ugali na ito na inilalagay doon sa program appropriations. Nagiging ugali na po ba ito talaga ngayon sa inyo pong pananaw? Ted, sa pagkaalam ko, kung hindi natutuloy yung isang proyekto, ay dahilan sa ibang rason. Halimbawa, hindi nagkakasundo doon sa design ng proyekto. Halimbawa, hindi po nagkakaroon ng maayos na bidding. May mga question. Ngunit, hindi po dahilan sa walang item doon sa unprogrammed activities. Alam po ng Kongreso na bawal doon sa Korte Suprema, sa decision ng Korte Suprema, ang lump sum appropriation. Hindi po pwede yan. Alam nila yan. They are aware na sa Supreme Court decision, hindi po pwede yung lump sum appropriation. Ngayon lang to nangyari. Yan po, ang PNP Academy ay sa PNP po yan. Yun po ang Philippine Military Academy, doon po sa Armed Forces. Sa dating sa budget, yan po ang pag-alaala ko. Hindi po sa education sector po yan. Yung sa education sector na malaala ko, DepEd, SUCs or state universities and colleges, CHED, yun po. Yun po ang tatlo usually. Pagkatapos sinasama yung TESDA rightfully dahil sa yun po talagang kasama sa education sector sa bilang ng Kongreso noon. Ngunit ngayon ko lang po narinig yung iba't ibang ahensya na mayroong DILG pa. Dati po wala yan sa education sector. Hindi binibilang. Kaya sa aking tingin, ito po yung pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Dahil kahapon, nilagdaan na nga po ni President Bongbong Marcos yun pong 2025 General Appropriations Act. Ang sinasabi ni Presidente, nakinig daw siya sa taong bayan, kaya nag-line veto at nagsailalim ng mga items, 12 items sa conditional implementation. So sasapat na po ba yung ginawa ni Presidente para sabihin nating lahat ng nandito sa budget naaayon na po sa ating konstitusyon? Sa aking tingin po ang maayos yung pork barrel ng ating mga kongresista. Dahilan po, malaki pa rin ang pork barrel na naiwan sa ating General Appropriations Act. Sa aking bilang, ang sabi ng, hindi ko po nakikita yung veto message. Kaya kung ano man yung sagot ko, base lang doon sa nabasa ko sa pahayagan. At ang sinasabi, ang binito ng Presidente sa DPWH budget, 26 billion, kung tama po yan. 26 billion ang binito sa DPWH budget. Ang DPWH budget po na ipinasa ng Kongreso sa tinatawag nating Bicameral Conference Committee version, ang ipinasa po ng BICAM ay 1,113 billion para lamang sa DPWH. Ang kaya po mula doon sa Kongreso, ang binigay na budget ng Kongreso para sa DPWH ay dinagdagan ng 288.7 billion. Kaya po ang binito 26 billion doon po sa DPWH. Kaya po, marami pa rin na iwan na pork barrel doon po sa DPWH budget. Insertions po ang tawag yan. Kaya, ang ulitin ko lang, medyo malaki ang pork barrel sa DPWH. Ngayon, yung yun po ang nakikita natin. Kaya wala masyadong pagbabago.
Pero sir, pakipaliwanag nga po sa amin, how does it work yung pagla-line veto ni Presidente? Kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito. 26 billion lang yung natanggal out of 288 billion, gaya nga po ng nasabi ninyo. Yun po ba ikatanggap-tanggap? Tama ba na 26 billion lang out of 288? Paano ba nagwo-work yung line veto? Direct veto? Ganito po yung line veto. Sa pangkaraniwang batas, in ordinary legislation, hindi ka po pwedeng presidente mag-line item veto. Ang ibig sabihin, either i-approve niya ang buong panukalang batas o i-veto niya ang buong panukalang batas. Ngunit pagdating sa budget, pwede po siya mag-veto ng isang section o isang item. Kaya po ang tawag dyan ay ito. Pwede pong sa buong budget mag-veto siya ng isang paragraph na nagko-concern ng DPWH increases. Pwede po yan without affecting the others. Kaya po, halimbawa, dito po sa bagong budget, ang version ng Bicameral Conference Committee ng ating BICAM, ng ating DPWH budget, binigyan ng budget ng DPWH, according to Congress, 1,113 billion. Ang itinaas po nito mula sa President's budget na isinumite, tumaas po ng 288.7 billion. So, doon po sa 288.7 billion, magkanong binito? 26 billion. Kaya po, ang natitira dyan, mahigit pa sa 262 billion na insertions. Ito lang po sa budget ng DPWH. Opo. Yun po, Marer. Opo. Senator, can you again further clarify po, no? Kasi again, wala pa ho tayong kopya nung nung pinirmahan na GAA, pero hindi po ba dito po sa nakuha nating impormasyon na dinagdag nga yung 288.6 billion sa budget ng DPWH, pero ang amin po nakuhang informasyon, galing din po ito kay Senator Amy, ang nakalagay lang po dito ay various infrastructure projects. Okay. So assuming po na nag-line veto ang presidente dito dahil nga ito'y budget, maaari ba ho niyang baguhin yung 288 to 26 billion na babawasan niya ng ganun pong 26 billion? O dapat dito po, kung talagang line item ito, the whole 288 billion, ang dapat na entirely na i-veto? Paano kaya? Una, I doubt it very much kung ang item na dito ay nakalagay ng General Various Infrastructure Project. Dahilan po, sa akin po, hindi lang natin nakikita, pero siguro naman, mayroon niyang itemized items, itemized appropriation. Bakit po? Alam po ng Kongreso na bawal doon sa Korte Suprema, sa decision ng Korte Suprema, ang lump sum appropriation. Hindi po pwede yan. Alam nila yan. They are aware na sa Supreme Court decision, hindi po pwede yung lump sum appropriation. Kaya nakakasiguro po ako na mayroong itemization yan kung saan binito ang appropriation to the extent of 26 billion pesos from DPWH. Ngunit, doon po sa version na pinasa ng Kongreso, ang budget po ng DPWH ay 1,113 billion at nagiging 1,000,007 billion na lang. Ang ibig sabihin, may binito 26 billion ayon sa mga report. At ito po ay itemized. Ako'y nakakasiguro na hindi naman siguro gagawin ng Kongreso. Alam nilang hindi pwede ang lump sum, gagawin pa rin nila. Nasa po yan, nasa libro po yan, tawagan ng mga budget makers. So nandun po yun. Kasi yung nga po, assuming nga po, no, na alam na nila ito pong Supreme Court jurisprudence na bawal yung pong mga lump sum appropriation. Pero anyway,
So kung sakasakali nga po na nag-line item kaya nakakompute ng 26 billion nabawas sa DPWH budget po, ito hong pinirmahan ng Presidente. Ano po ang take ninyo naman dito po sa usapin noong budget ng DepEd as a department vis-a-vis sa laki ng budget pa rin po ng DPWH na ngayon nga po ay 1 trillion pa rin pero nabawasan po ng 26 billion? Ted, noon po sa line item veto power, hindi po pwedeng ibalik ng Presidente yung budget ng DepEd o ibalik yung budget ng PhilHealth o anuman. Ulitin ko lang, ang line item veto, hindi ibig sabihin pwedeng ibalik ng Presidente yung inalis doon sa DepEd o sa PhilHealth. Kaya kung talagang ngunit in the course of the implementation doon po sa susunod na taon, pwede po nilang i-augment ang DepEd kung mayroong savings sa ibang item, pwede po ni Presidente gawin, magkaroon siya ng augmentation para maibalik yung 10 billion. Ngunit hindi pwedeng ibalik yung 10 billion sa pamamagitan ng line item veto power. Yung nga po, hindi nga pwedeng galawin. Pero doon po sa constitutional provision na dapat to mas malaki ang budget ng education. Yung pong katwiran kasi ngayon, as you know siguro, Senator, to justify, kumbaga para po iangat sa higit na 1 trilyon ang DepEd budget na basically po ngayon, hindi ba umaabot lamang ito sa 700, basically ang DepEd 737 billion lang. So nag-compute sila, Senator. Sinama po nila dito bilang kasama daw po sa education sector budget, pati po ang Philippine, ito po yung Local Government Academy. Ito pong Philippine Public Safety College, National Defense College of the Philippines, etc. Para lang ho, kumbaga, palabasin na mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon kumpara sa public works. Ano po yung take doon? Ted, pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Traditionally, sa mga budget na nandun pa ako sa Kongreso, ang binibilang na budget ng education sector, yung DepEd, yung sa CHED, yung sa state colleges and universities, yung sa TESDA. Ngayon ko lang po nakita na pati yung galing sa Philippine Military Academy, sa Philippine kung saan-saan, sinasaksak doon sa education sector. Alam po nila na may problema. Kaya isinama yung lahat ng mga remotely related sa education sector. Kaya ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema kung bibilangin po natin yung tama lang na DepEd, yung TED, yung SUCs, yung TESDA. Itong apat na ito ang palagi nating tinitingnan nung nandun pa kami sa Senado. Yan ang tinitingnan natin, nakasama sa education sector. At ito po'y i-compare mo kung magkano ang budget ng, let's say, DPWH. Ngunit ngayon, marami na po ang sinama doon sa education sector. So sa akin po, Ted, ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema at i-question sa constitutionality kung tama ba ito. Sir, so noon pong mga nakakaraan na General Appropriations Act, saan po nakapailalim yung Philippine National Police Academy, yun pong PMA, under what department po siya ng mga previews? Ngayon lang to nangyari. Yan po, ang PNP Academy ay sa PNP po yan. Yun po ang Philippine Military Academy, doon po sa Armed Forces. Sa dating sa budget, yan po ang pag-alaala ko. Hindi po sa education sector po yan. Yung sa education sector na malaala ko, DepEd, SUCs or state universities and colleges, CHED, yun po. And yun po ang tatlo usually. Pagkatapos sinasama yung TESDA rightfully dahil sa yun po talagang
kasama sa education sector, sabi ng Kongreso noon. Ngunit ngayon ko lang po narinig yung iba't ibang ahensya na mayroong DILG pa. Dati po wala yan sa education sector. Hindi binibilang. Kaya sa aking tingin, ito po pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Okay. Senator, puntahan ko lamang po yung usapin tungkol dun sa conditional implementation, particularly yung AKAP. Dahil ito nga po ikino-question, 26 billion pesos na pondo para po sa AKAP, inilagay ni Presidente sa ilalim ng conditional implementation. Kapag po ganitong nasa ilalim ng conditional implementation, paano po ba dapat ito monitor? Sino ang nagsiset ng condition at sino ang nagbabantay kung nasusunod yung condition na yun? Sa ating sistema ngayon, ang nag-i-implement yan, ang ehensya, yung DSWD. Wala pong pre-audit pa sa ating sistema ngayon. Ngunit paglabas ng pera at paggastos ng pera, yan po ay subject ng COA. So, post-audit ang ating sistema. Hindi po kailangan ang pagbantay sa COA after implementation. Ngunit implementation, yan po ay kapangyarihan ng executive branch. Yan po ang sistema natin. Kasi ang sinasabi po nila kahapon, iseset daw po ng DSWD, NEDA at DOLE yung guidelines bago daw ma-release yung AKAP. So once na hindi po sila nakasunod doon sa sinet na condition, what will happen to the budget, sir? Hindi po pagdating, una, tama po yan. Yung sinasabi ng tatlong ahensya magsiset ng kondisyon. At on the basis of these conditions, i-release yung AKAP kung nagko-comply yung receiving agency. Ngunit pagkatapos po niyan, post-audit, kung hindi po release ng ahensya ang pondo na hindi sang-ayon sa guidelines, hindi po i-approve ng audit yan at sasabihin, this is disallowed, maging liability noong implementing agency. Sir, puntahan ko lang yung tungkol sa PhilHealth. Ano po? Kasi itong PhilHealth naging usapin bago yung pag-sign ng budget, zero subsidy, pero malinaw naman na hindi ito masosolve doon sa pag-line veto kasi hindi rin naman pwede magdagdag si Presidente. Pero paano natin sasagutin yung tanong na di ba dapat may automatic allocation yung PhilHealth mula doon sa Syntax? So, paano mangyayari doon, sir? Wala pong automatic appropriation. Dahilan po yung wala namang fiscal autonomy yung PhilHealth. Ngunit nakalagay sa Syntax, ako po ang author noon, ako po ang sumulat ng Syntax. Ang nakalagay, kung hindi ako nagkakamali, 80% ng collection sa Syntax ay mapunta sa ating health sector. Yan po ay obligasyon ng Kongreso na pagbuo ng budget, dapat 80%, kung hindi ako nagkakamali, 80% ng premium na collection, 80% ng collection ng Syntax ay mailagay ay appropriate para sa PhilHealth. Kung hindi po ilalagay sa PhilHealth, ang ibig sabihin, ina-amyenda ng budget ang isang batas na ipinasa din ng Kongreso. Hindi po pwede yan. Kaya sa aking tingin, mayroon pong basihan para dalhin sa Korte Suprema ito. I see. So isa siya dun sa mga constitutional issues, Manong kasi specific yung automatic appropriation. Nabanggit po niyo yung isyong yan, Senator Frank. Itong ugali ngayon na napakalaki po kumpara doon sa President's budget, yung unprogrammed appropriations. Ngayon po na naman, ang laki nito at meron pong mga importante pong mga dapat ponduhan na proyekto na inilalagay dito sa unprogrammed na naman po. Ano ang inyong reaksyon dito, Senator? Unang-una, pag sinabi nating unprogrammed activities, Ted, ang ibig sabihin nun ay walang siguradong pundo. Yung sa regular items po, yan po, regular items of appropriation. Ang ibig sabihin, mayroong corresponding
budget allocation na manggagaling sa taxes, manggagaling sa fees, manggagaling sa customs. Pag sinabi natin unprogrammed activities, ang ibig sabihin nun, appropriation na wala pang pera. At ang appropriation ahead, ibig sabihin pag dumating na yung pera, ay pwede mong gawin yung authority, gamitin ng authority sa budget. So, yan po ang ibig sabihin ng unprogrammed appropriation as against the regular items. Ang regular items po may corresponding fund yan, may program revenues. Ang ibig sabihin, ang regular items of appropriation, mayroong regular sources of revenue. Yung unprogram po, kaya tinatawag na unprogram, kasi walang nakaprogram na source ng fund. Kaya sa akin po, yung sinasabing 196 billion ba, ang binito under the unprogrammed portion of the budget, o sa akin, meaningless po yan. Kasi kahit hindi mo ibibito, hindi rin may i-implement kung walang collection higher than the regular collection of the government. Opo, pero Senator Sir, I'd like to get your attention in this particular provision, no? Dito po sa pinirmahan ni Presidente, nakakuha kami ng kopya. Under the program appropriations, kasama na rito ngayon 5 billion ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito po kasi klaro na ang source nito ay yung pong tariff ng imported rice. Pero sa halip na masiguro na ito'y popondohan para ibalik sa farmers yung pera, inilagay sa unprogrammed appropriations. Sa akin po, pwedeng questionin yan. Dahil mayroong, as a matter of policy, dapat hindi unprogrammed. Pero ngunit, ang justification dyan, yan po ay base sa volume ng imported rice. Base doon sa makakolektang tarification dahil sa tariff po sa mga bigas na papasok. Yan po ay pwede mo, yan po ang source. Kaya po ang tawag dyan, Rice Tarification Fund. Ang imported rice ay may taripa. Ngayon, kaya po kung baka po ang basa nila medyo ang volume ng importation hindi ganoon kalaki. Kaya pwede pong burahin yung Rice Tarification Fund na unprogrammed to the extent of whatever 5 billion. Hindi ko po nakikita. Ngunit pwede po i-augment yan yung regular item ng Rice Tarification Fund kung may sapat na pundo na makukolekt dahilan po sa importation ng rice. Okay, sige po. Senator, ano ho ang inyong kaisipan dito sa nagiging ugali na ngayon kung nyo rin pong napag-aralan ito pong nagdaang approved budget natin 2024, marami po ang mga proyektong hindi po natuloy kagaya po ng ating train system, ng mga foreign assisted projects simply because yung alokasyon o equity ng Pilipinas hindi na ponduhan inilagay sa program appropriations nga. Kaya po yan ang katwiran din kung bakit maraming mga proyektong importante na inutang na ho natin ang pera na hindi po natuloy, na delay because of this itong ugali na ito na inilalagay doon sa program appropriations. Nagiging ugali na po ba ito talaga ngayon sa inyo pong pananaw? Ted, sa pagkaalam ko, kung hindi natutuloy yung isang proyekto, ay dahilan sa ibang rason. Halimbawa, hindi nagkakasundo doon sa design ng proyekto. Halimbawa, hindi po nagkakaroon ng maayos na bidding. May mga question. Ngunit, hindi po dahilan sa walang item doon sa unprogrammed activities. May sapat po yan na authorization. Kung ulitin ko lang, pwede po mag-augment doon sa regular items. Halimbawa lang, sa trend, mayroon tayong inaasahan na sabihin mo na may loan tayo sa Japan. Kung
alisin mo po yung on-program appropriation, mayroon pa rin regular item doon po sa budget para sa trend na pwedeng i-augment dahilan po sa loan proceed. Okay, opo. Pero di ho ba dapat laging may count dito ho kasi sa mga loan na ito, lagi naman pong supposed to be nga may appropriations para doon sa counterpart natin sa mga foreign assisted projects. At yan din po nga nabanggit sa isang budget hearing ni Secretary Bunoan at maging ng DOTR na dahil po sa napunta sa ang program appropriations, hindi po nakasiguro ng pondo ito kaya naging cause of delay. Yun ho yung nangyayari po, Senator? Sa aking nung nandun ako sa Congress, hindi po nangyayari yan na dahilan sa wala po sa program appropriation na hindi natutuloy. Uulitin ko lang po, yung unprogrammed appropriation, unprogrammed projects, kaya po unprogrammed dahil hindi po nakakasiguro na mai-implement. Parang abang lang po yan, nakaabang lang. Kaya po, pagbilang ng pamahalaan, kung ano man ang deficit pagkatapos ng budget, ay hindi po binibilang yung unprogrammed activities. Dahil po yung unprogrammed activities, pwede mo lang mapondohan kung mayroon kang certification from the National Treasury na available ang pundo. Kaya doon po sa auditing ko lang, dahilan po binabantayan ng mga IMF at World Bank at doon sa practice po, binabantayan kung magkano ang ating deficit. Doon po sa pagbilang ng deficit under the proposed budget, hindi po kasama yung unprogrammed activities. Dahilan po, walang siguradong pundo ang pwede mong tingnan ang makuha doon. Yung regular items lamang po na suportado ng regular appropriation. Okay, sige po. Bago ko po ito lisanin itong paksang ito ng program appropriations, ano yung reaksyon dito po? Kasi yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, nilagay po sa program appropriations ang halagang 50 billion pesos sa 4-piece. Yung 4-piece program ay mayroong batas po yan authorizing the continuation of the 4-piece program. Ulitin ko lang, may batas po yan, may 4-piece program do, hindi ko lang maalala ang number, pero may Republic Act yan. Kailangan yan kung magkaroon kailangan magkaroon ng pundo, hindi po sa program, kundi sa regular item. Kaya po, ginawa yan dahilan sa yung pork barrel ay mayroong siguradong pundo po yan. Yung sa aking computation ay mga 262.7 billion ng pork barrel project. Yan po ay sa regular item at yan po ay siguradong mayroong pundo. Ngayon, paglilipat, pwede kasi hanapan nila ng pondo rito, kaya inalis mo na yung pondo para sa 4-piece program, nilagay sa unprogrammed fund. Sinabi ko nga kanina na yung unprogrammed activities na hindi sigurado ang pondo ay hindi po bilang doon po sa budget deficit. So para mas maintindihan po nating lahat, siniguro po nila na may pondo ang pork barrel pero hindi siniguro na may pondo ang 4-piece. Tama po yan, tumpak. Yan po ang pinakasimpleng explanation dito. Okay. Senator, sir, ito kung nung panahon po ninyo, no, kayo po naging SP ho kayo for several times, hindi ho ba pag sinabi nating BICAM, as in hindi lang ito picture-picture, di ba? Magkadalawang panig, you discuss, you talk about the budget, and you deliberate. Bago po ito magkaroon ng version for ratification. Ano ang yung masasabi mo ngayon na sa report din po siguro na inyong nalalaman na itong BICAM na ito, photo up na lang practically, picture-picture, pero ang talagang nagtatrabaho dito ay ang tinagurian na lamang na small group. Tama po yan. Ayan po ay aminin ko, nung panahon ko nangyayari din yan na may small group.
Ngunit yan naman, ang presumption natin, yung kapakanan ng bayan at ng taong bayan at ang kapakanan ng bansa, ang nangingibabaw. Kasi mahirap kasi, Ted, on the other side naman, kung 50 tao ang tumitingin sa budget, baka po abutan tayo ng 1 taon, hindi pa magkakasundo. Kaya po may tinatawag na small group na ino-authorize ng panel ng House at ng Senate. May small group na technically sila ang tumitingin kung ano ba ang shape nitong ating budget. Ulitin ko lang, yan po ay katotohanan, ngunit ang issue dyan dapat naman sa kapakanan ng bansa yung decision ng BICAM. Mahirap kasi, Ted, in a span of 3 or 4 days na yung 50 members ng BICAM ang siyang titingin. Kasi kanya-kanyang interest yan. Maniwala ka sa akin. Kanya-kanyang advocacy yan. Kaya kung may 50 advocacy, baka po hindi mo matapos sa 50 araw ang budget. Kaya uulitin ko lang, it becomes a necessity na may small group. Ngunit, ang nangyayari naman, sabi ko nga, dapat naman ang small group, ang primary consideration, yung public interest. Ngunit dahilan po sa kakulangan ng panahon, wala na pong panahon ang Kongreso, Senado, mga senador at congressman para suriin isa-isa, para examinin isa-isa yung mga resulta ng BICAM conferences. Yan po ang katotohanan. Opo. And thank you, sir. Thank you po, Senator. Pero, Senador, sa ilalim po ng ating konstitusyon, required ang Congress na lahat ng proceedings ay magkaroon po ng record o journal. Dito po sa BICAM na ito at small committee na ito, bakit po walang record na maari pong pagbasihan ng taong bayan kung sino mga nagdesisyon para po sa pagsisingit ng 288 billion o anumang pong mga pork barrel na ito? Kasi nga, wala pong record paging itong small committee. Di ho ba provision ng batas yan na lahat ng proceedings at journal po ng Kongreso dapat may record? No, tama po yan. May record dapat. Ngayon, dito po sa nangyayari sa BICAM, yung record ay ang result ng small conference committee work. Yun po kung ano nakalagay sa committee report. Dapat po mabigyan ng pagkakataon na suriin at examinin ng mga members ng BICAM yung pong result ng small committee. At pagkatapos, bago i-approve, theoretically, dapat pag-usapan at doon po makikita ng publiko kung anong nangyari doon sa small committee report. Yung nga po, pero ang problema po, Senator, wala pong record noon. Walang record. Kasi ngayon po, no, kung ating pong gusto natin malaman, sino ba responsable? Who decided ultimately na magsingit ng 288 billion sa public works budget? Sino ba? Sino ba nag-usap dito? Sino ba nagkasundo dito? Wala pong record yun. So ang taong bayan ay bulag sa katotohanan. Ano ba talaga ang pinag-usapan? Sino mga nagdesisyon dito nga sa mga pork barrel na ito? Tama po yan, Ted. Kaya isa sa mga dapat compromise na lang, given the pressure of the time to enact the budget, dapat siya gawang publiko kahit i-open sa public yun pong small committee deliberation para po makita ng taong bayan. Kahit po dapat po doon po yung i-reduce sa ang kasalukuyang practice, yun pong pag-uusap tungkol sa budget ay nasa small committee. Dapat yung deliberation ng small committee ay open to the public para po media may record kung sino nag-propose ng alin. Dahilan po sa transparency at makikita ng taong bayan kung sino ang naglagay ng ganyang item sa budget. Senator, pahabol na lang po, panghuli na lang. Kanina na-mention po ninyo na yung framework ng education sector at saka yung usapin ng
ibang issues on budget pwedeng dalhin sa Supreme Court. Meron na bang naging precedent nito in the past na dinala yung budget sa Supreme Court? Well, E.S. Bersamin yesterday was very confident saying na in good faith naman ginawa so hindi dadalhin yan sa Supreme Court. But then meron na bang nangyari nito in the past? And ano yung senaryo na pwede nating asahan? Kasi 2025 na po tomorrow. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong mga kaso ngayon sa mayroong pending cases ngayon. Halimbawa, yung paglipat noong PhilHealth funds doon sa general appropriation sa pundo ng gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay nasa Supreme Court. At ito po'y kasama na sa usaping tama ba ang allocation ng budget doon po sa PhilHealth. At yun po ay kung wala mang umabot pa sa Korte Suprema, ito po ay talagang pwedeng dalhin sa Korte Suprema on a constitutional issue. Tama po ba na inalis natin yung appropriation para sa PhilHealth, notwithstanding the fact na mayroong batas na nag-authorize dito. So, yun po ay pwedeng maging kaso sa Korte Suprema.